Para ba to sa director na? So, gumagano Si yung next director. pastor yan si Direk eh. Hindi siya parang trabaho na Pwede ka mag-resign mag-resign. Na pwede- Buong buhay mo na yun, ibibigay mo na sa Lord hanggang mamatay. It is something na talagang, alam mo yun, napakasarap. Talagang napakasarap. Wait lang nga ba nagsasalita ako sa echo, ma-agree. Nagna-noted. Hello guys. Hi guys! Hi guys, and welcome Welcome to the After Sunday podcast. Podcast. So ayun nga, first podcast natin to. Oh yeah. Day one. Mhm. And we thank the Lord because ang tagal natin itong pinlan. Finally. Yes. Ginagawa na natin siya. Oo nga eh. No? Isipin mo, no? Parang ilang buwan natin tong pinalangin. Years. Years ba? Actually, years, yeah. Oo. And right now, we're in a good environment to do this. I believe this is the right time na to start our podcast. Pero, para sa mga viewers natin, because this is the first time that we are doing our podcast, siguro it's important na makilala nyo kami. Sige. Ikaw na muna. Actually, paano ko ba ipapakilala sarili ko, no? Ako nga pala ang Alden Richards ng Temple of God. Ang kapal ng mukha. Pero sige kapatid, ako ay si J. Ron Pilula. I'm one of the pastors ng Temple of God. Excited ako na makasama kayo sa journey ng pagpa-podcast namin na to. Kasi naniniwala kami na it will reach, you know, yung places na hindi nare-reach ng normal church. Kaya din namin to na pagdesisyonan na gawin. So, I'm one of the pastors here. I am pastoring for like 4 years. 4 years na, no? And I can say na lahat yon sa glory lang ng Panginoon. Kaya nandirito pa rin kami hanggang ngayon nagpapatuloy. At ako rin pala ang kabiyak. Hindi na, alam na nila yun. Hindi nila alam yan. Ako nga pala ang kabiyak ni Ming Mendoza. Kung may Alam na. Alden, may Aldam. Okay, sige. Oy, susundan ko na yun. Oh. Ay, ako yung isang kabiyak niya pa. At yung ano pa, Hi! Ito yung anak. Ay, ang galing, Max. Ang happy Galing, family nila, sakto, sakto. sige dito na ako sa Maxi, gilid. dali show mo yung ano mo. Meron pa tayong Mag-ABC ka, Max. So, hello guys! Welcome to our vlog. So, ito na. Finally, sabi nga namin, finally na nag-start na talaga kami. So, by the way, ako po si Pastora Kleng, Ate Kleng ng Temple of God Sapang Palay, sa mga hindi pa dyan nakakilala. So, I'm one of the pastors then also dito sa church namin. At kung kailan ako nag-start maging pastor, that was 2 years ago. Di ba, May? Parang, sabay kasi kami. Yeah, it's So, yun lang naman yung introduction ko. Ikaw na. Yeah, and ako, I am Pastor Jerome, one of the pastors here also, I believe, missionary pastor. Oo. ng Temple Matinding of God. missionary pastor So, yan. Evangel. Oo, evangelist Hindi yan. talaga ako stay in. Sa mga Ano siya? But yeah, the Lord of Privilege, course, nandito yeah. ka. Wow. Pero alam nyo ba guys, all of us here, we're on the same age bracket na we're on our 20s. Oo nga eh, no? Here we are, pastoring a church, saying yes to the calling of the Lord. That's why I want to ask kayo, kailan ba kayo nag-start mag-pastor? Ano ba 'tong interview lang sa amin? Hindi, syempre Hindi, sa tatlo atin. tayo. Yeah. Tatlo Hindi. kami. Kasi alam ko mas maraming araw pa tayong magsasama-sama kasama tong mga viewers natin eh. So, it's better na mas makilala nila tayo in deeper perspective. Kaya alam nyo guys, kaya to after Sunday podcast, kasi sometimes pastors like us, nakikilala or nakikita nyo lang kami sa oras ng pagpipreach, right? Sa oras lang nang nandun kami sa pulpit. Pero, who is Pastor Jerome sa likod ng pulpito? Ayan ang mga tanungan dito, mga kapatid, no? Ayun yun. So, that's why kailangan... Balik sa akin yung tanong Oo, diba? Balik sa'yo. Tatanong nga kita eh. Ayun siya. So, after Sunday podcast, basically, we will talk anything under the sun, no? Yeah. Adulting life, how to live your life as a Christian As in a this Christian, world, yeah. right? Ano pa ba Yung mga struggle. Struggle ng Christian, or Yan yung mga most questioned, diba? or life ng kamusta yung buhay ng pastor, yan, yung mga ganyan. Life of a pastor. In a day. Life ng single na pastor.
Kita mo naman sa video, third wheel siya talaga lagi, no? Life. Third wheel si Pastor Jerome. Diba? Life of a Life of a pastor showman. na single. Single. Diba? Tsaka yung about marriage, marami tayong pag-uusapan dito. Day one pa lang to. Kaya, sige, simulan na natin ang unang tanong ni Pastor Jerome. Yeah. Again, Okay. when ka nagpastor, and what made you say yes Aha. at your age? At my Parang age. pang beauty queen. Ay, tsaka guys, bago pala kami magpatuloy, no, gusto lang namin i-hi si Direk. May director kami dito. Sa Echo. Ayan, kala kami, Pogi, taka pogi dito, taka director. dito. Taka naman Tara dito. dito. Yan. Yung sa first episode, may director kami, guys, ha? Isang ganun lang, oh. Ayan si Oh, Direk. yun. Siya ang naghahanda ng lahat ng technicals namin. So, ayan, nandiyan siya sa likod ng Thank you, camera. So, Direk. nagsasabi ko malakas sa baboses ko. Thank you, Rek. Thank you, Rek. Ayan. Ako, yung tanong mo ulit sa akin. Siya muna, Pastor. Ladies first. Yun nga, yung kaninang sinabi ko na kailan ako nag-start maging pastor. So, that was 2024. So, actually, sabay kami ni Pastor Jerome in-anoint dito sa Temple of God. By the way, nandito kami sa Temple of God sa Pangpalay. So, dito po kami in-anoint. No? And ano yung question? Ano yung bagay na nagpayas sa amin? So, maraming bagay. Actually, kasi bukod sa... Gusto ko yung sagot mo nung nakaraan, Love, diba, na hindi ka makakaalis dun sa talagang kalooban na gusto ng Panginoon sa buhay mo. Minsan mapapanaginipan mo pa, diba? Minsan hindi ka Nahabulin patutulugin, nahabulin Oo, ka, naniniwala din kahit anong alis mo, kahit anong iwas mo. Bukod doon, alam ko some of you makaka-relate dito kung paano kinukonfirm sa'yo ng Lord paulit-ulit yung calling mo. Bukod sa word ng Lord, ako especially sa akin, talagang hiningi ko yung salita ng Panginoon. Kasi ang hirap na aasa ka lang din sa iba. Lord, ano ba yung gusto mo para sa akin? Tapos, i-depende mo siya sa ibang tao. Like, don't get me wrong, marami naman tayong way para malaman kung bakit tayo naging pastor, ano yung nagpayas sa atin. Bukod sa mga tao na nag-anoint sa atin or nagtiwala sa atin, ang pinaka-importante dito, yun talagang confirmation ng Panginoon. Nanggaling talaga siya sa kanyang salita. So, That's syempre, right. personal, meron akong sariling word na pinanggalingan. And bukod doon, yung purpose mo sa Panginoon, hindi kanya talaga tatantanan. Tsaka lagi kang dadalawin sa panaginip, sa lahat, kung ano talaga yung purpose mo na, ito talaga ako. Tsaka nag-a-align yung gusto ng Lord sa, Hindi yung universe. oh, hindi. Nag-a-align yung gusto ng Panginoon, pati yung desire ng heart mo. Siya kasi yung tinitibok ng puso mo, kaya, ayun, Wow. napayas ako. Tinitibok ng puso? Yes. Yeah. How about you? Bago ako Pastor sumagot, Theo? ikaw muna, Pas. Ikaw muna. Kasi magkasunuran naman kayo. Mauna-una. Okay. Medyo mahaba to eh. Sige, Pero, Sige na, yeah, ano, 2 hours ba? Kaya pa yan, May. around August of 2024, so that's almost 2 years from now, nung nag-yes ako kay Lord. Mm. Of course, andun yung calling ng Lord. Pero to be honest po, hindi ko siya gusto pa. Mm. Para sa akin, at that time, masyado siyang maaga. Honestly, even yung people around me, they would say, but ang aga mo naman magpastor. Pastor. Bigla-bigla kang pastor ka na agad. 24. Yeah, Oh. 24. And kakaumpisa ko lang din sa Temple of God. Mm. Pero what made me say yes is because ang daming confirmation ng Lord. Double, triple confirmation. Wow. At sa iba-ibang tao siya. Mm. Honestly, no, we went to a prayer mountain sa Tarlac. And may isang pastor doon nag-minister sa amin. First quarter ng 2024, she ministered and she said, a great anointing will be poured out into you in the middle part of the year. Mm-mm. So that's around June, July, August. Of course, wala akong idea kung ano yun. And then, weeks before, magkaroon ng licensing, weeks before ng anointing ng pagpapastor, Meron. in-impress sa akin ni Holy Spirit that I will receive that anointing of being a pastor. Although hindi ko po yun plan. Alam niyo po ba, ayun yung sinasabi kong mga confirmation because yung in-impress sa akin ni Holy Spirit, it's also the same thing na sinabi ni Holy Spirit sa isa pang tao, sa actually leader or mentor namin sa church.
So nagtagpo kami doon, kinuwento ko sa kanya. And that made me say, ibig sabihin, I understand na, okay, si Holy Spirit na mismo yung nagsasabi that it's about time to say yes to the Lord. And now, we're here. Almost 2 years na, no? Na pagpapastor. That's the story. Yeah. Wow naman. Wow. Kasi mahaba eh. Wow. Shortcut ko na nga lang yun. How about you, Pas? Ako, no? Hindi naman, siguro, simulan natin ang kwento nung pagsimula ng pandemya. Pandemic. Hindi. Pandemic pastor no? Pero kidding aside, pandemic, na ako, parang assistant pastor na ako nung pandemic. Yeah. Parang nag-a-assist na ako sa pastor namin that time dito sa church. Tapos, come 2021? Oh yeah, after After pandemic, mga ganun. 2021. Tapos, sakto, parang 21 years old din ata ako nun that time. I was 21 years old that time. Tapos, ang dami kong pangarap nun eh. Alam mo yun, bilang tao, bilang estudyante. Di ba? Patapos na ako ng college. Di ba? Tapos parang ang dami mong pangarap sa buhay, ang dami mong gustong marating. Then one day, the Lord will, alam mo yun, speak to your heart na, uy, hindi ka para dyan. Na you have this calling. Magpastor ka kasi, alam niyo sobrang, ito, side note lang to guys side note lang to. Alam sabi ng magulang ko nung magpapastor ako. Yes. Tapos graduating ako, di ba? Sabi ng nanay ko, bakit nag-aral ka pa? Parang ganun, bakit nag-aral ka pa? Kasi kung magpapastor ka lang din naman. So, anong time na yun, siyempre, sobrang disappointment sa kanila yun. Siyempre, isipin mo, Yeah. di ba, engineering ka, tapos patapos ka na, tapos ilang taong kang nag-aral, tapos bilang sasabihin, hindi mo pala tutuloy yun, magpapastor ka pala. Hindi mo pala siya ipapractice. Pero, alam nyo yun, guys, pag may something na nilagay yung Panginoon sa puso mo, kahit matulog ka, kahit tumakbo ka, kahit magtago ka pa sa ilalim ng kuweba, sumisid ka pa sa Kahit Diba? maging si Jonas ka pala. kahit magpakasisid ka pa sa pinakamalalim na karagatan, at magpalipad-liparid ka pa sa pinakamataas na kalangitan. Pag tinawag ka ng Panginoon, tinawag ka ng Panginoon. Amen. Exactly. Right. So, ayun, tinawag ako ng Lord. Tapos, syempre, dyan na nagsimula yung, ayan na, nire-ready ka na to be the next pastor of this church. Syempre, at 21 years old, hindi siya malinaw sa akin. And side note din sa mga manonood, hindi ka lang magiging pastor, local pastor, di ba? Parang head pastor ka ng isang simbahan na. Yeah. So ikaw you yung were head. 21? Yeah. That time. 21 at that time? Oo, Wow. local pastor. So, parang kung iisipin mo, no, parang paano yun? Ano yun? 21, ano ka lang sa school. Di ba? 21, Ilalaro-laro. hinahanap mo pa kung ano yung ambition mo sa Yeah, buhay. yung identity mo. Amen. Tsaka parang parang isipin mo, magiging magulang ka ng mga magulang at the age Yeah. of 21. At the time, hindi ko yun naiisip, Pas. Ang sobrang saya lang ng puso kong sumunod sa Panginoon. So, parang sa akin, di ba? Kung tinawag ka dyan ng Panginoon, kahit mga matay ka dyan, kung tinawag ka dyan. So, at 21 years old, after pandemic, lalo na nung dumating yung pandemic, parang nakita ko yung kahalagahan ng buhay. Na parang, di ba sabi ng Biblia, yung buhay daw, parang it's like a mist. Here Yeah. now, gone tomorrow. Parang here now, gone later. So, nung pandemic, lalo nakikita mo kaliwat kanan yung namamatay sa paligid mo. Tapos parang, may mga kaibigan pa tayong, alam mo yun, grabe mag-isip, may COVID na ata ako, ang dami na nangyayari. So parang sobrang lang ng span ng buhay mo, bakit hindi ko pa inikon sa Panginoon? So that time, I say yes, no? I said yes, na Lord, sige, Lord. Tapos hanggang ngayon, nandito pa rin. Yeah. So from that 21-year-old pastor to this 26? 26. 26-year-old Yung pastor. tinanong pa yung age niya. Oo, hindi ko kasi tinatandaan eh. From that 21-year-old guy, from ngayon, kung sino ako ngayon, ako naniniwala ako na talagang grasya lang yun ng Lord. Yeah. Amen. Kasi, guys, kung mahirap eh. Ano ba tanong dito? Kailan nagpastor o mahirap pa magpastor? ang haba. Okay lang yan. Pero yung gano'n, parang kung iisipin mo siya mabuti, hindi siya madaling journey. Oh yeah. Tapos ngayon, alam mo rin, tuloy-tuloy pa siya, hindi pa siya natatapos. Hindi siya madaling journey, pero I can say na masarap siya. 100%. Oo, 100%. Hindi siya madali, mahirap siya, pero kasama mo yung Panginoon, kaya ang sarap-sarap niya. So, yun. I believe kaya nasasabi ni Pastor, di talaga madali. Especially at our age.
nasa age pa lang tayo na gusto natin i-achieve muna yung mga Exactly. Personal yeah, goals. Yeah, goals natin Tsaka sa yung buhay. identity crisis talaga. Yeah, may yung identity natin. Hinahanap pa nga iba, hinahanap ko, sino ba ako? Hanapin ko yung sarili ko. Tsaka yung pressure ng mundo, Pas. Yeah. Diba? Tapos at your age, yung mundo, yung paligid mo, they're expecting something from you, na something bigger. Pero if you're in the Lord, you know that it's the biggest. Yung pag-yes sa Kanya, yung Amen. pag-serve sa Kanya. Sometimes, no, yung simplest yes mo sa Panginoon, it will bring you great, alam mo yun, yung parang accomplishment Yeah. ng buhay mo. Hindi lang greatest accomplishment ng buhay mo. Eh di, iba kasi yung success ng mundo sa Yeah. di ba? Kaya nga, di ba, ako, to be honest, nabanggit ko to sa kanila, na yung pagpapastor ko po, yung first year ko nagpastor, sabi ko talaga, greatest achievement ng buhay ko yun. Naging pastor ako. Isipin mo pa Yeah. from all the achievements ng buhay mo mula elementary ka, hanggang high school ka, Nawalan siya ng kwenta. see? Di ba? Naging basura siya. Honestly, yung mga... Naglaude ka, di Oo, ba? parang gusto mong ibenta yung mga medal Uy, mo. ganun ka literal. Kay Bastoyo. Yung mga certificate, tapon mo na. Wala siyang kwenta eh. Totoo talaga. Kapag yung naka-Lord yung kasapatan, yung totoong satisfaction. And it's really a privilege, no, to serve the living God. Walang mas higit pa doon kaysa sa boss mo or sa kung sinong master mo. Basta si Jesus Christ. Amen. Amen. Tsaka hindi lahat may privilege na ano. So baka isipin naman ng mga viewers natin na, uy, ang dali lang palang magpastor. Hindi. At saka, parang, uy, mga pastor sila. Tapos, ganun lang nila in-explain yung pagiging pastor. Pero gusto po namin malaman ng lahat na hindi rin ganun siya kadali. Diba? Hindi po kami tinawag dito sa church or tinawag ng Panginoon na pastor na. Yeah. So, mga normal din kaming tao. Tsaka May kanya-kanya tayong ginagawa. Hindi natin diba? siya niro-romanticize. Oo. Kumbaga, hindi natin siya na, uy, sige kayo din. Yung ganun. Mm. Pero kung tinawag kayo ng Lord, why not? At saka gusto ko ring malaman nila na hindi kami agad pastor. Normal na tao din kami, may mga pinagdaanan din kami, may mga naging struggle din bago kami tawagin ng Panginoon. At habang tinatawag kami ng Lord, may struggle pa rin. Pero sa kabila ng lahat, diba? Napagtatagumpayan. Pero kung may Ayun. tanong ako sa inyo, Yeah. pinangarap nyo ba maging pastor? Like, have you ever dream of it? Like, alam mo, pag tanda ako, gusto ko maging pastor. Ikaw. Ako, honestly, hindi. Hindi Really? siya, hindi. Hindi mo naman siya na, ngayon bata ka, gusto kong maging pastor. Hindi naman siya pangarap na parang ini-aim mo Hindi, pagdating kahit ng nung hindi ka bata, araw. halimbawa, mga high school ka na. Hindi. College? Talaga? Hindi ko talaga nakikita. Parang nakikita ko ba yung sarili ko na nasa pulpit, nasa harap, diba? Kaya nasa labas, diba? Nagsishare ng gospel ng Lord. Parang ang layo. Although Christian ako since bata ako, pero hindi ko talaga nakita. Ikaw? Ako, honest question, yes. Right? Kailan? Bata? No. Kasi kami, Catholic. So, after kong ma-encounter si Lord, gusto ko na magpastor. So, that was college days. Mga 2015, 2016, nakilala ko si Jesus. Gusto mo talaga? Gusto ko na magpastor. Gusto ko na yung ginagawa ng previous church na ginagawa ng pastor dyan. Nagsiserve, yung Yeah, mga yung ganun. nagsaseta sa harap, nagpipreach, 'di ba? So kaya nga honestly, kung paano ako mag-preach ngayon, malaking influence yung mga lagi mong nakikita, yung lagi mong pinapanood. Parang nagagaya mo nang ganun ka na rin magsalita eh. Kasi yun yung ina-admire mo sila, no, kung paano sila magpagamit kay Lord. So gusto ko talaga siya. Although yun nga, tulad ng sabi ko kanina, Nice. meron pa rin akong, yung may gusto kong timeline. Na alam ko pagpapastor, mga dapat 30 plus or Oo, 35. na dapat Ganun. medyo older na. Oo. Pero now, in our 20s, na magpapastor ka. Ayun yung parang, doon ka nagtataka. Oh, yun yung biggest plot twist. Okay, magpapastor ako, pero 25, 24. Tsaka usually ng mga bata, hindi talaga, parang hindi mo pinangarap. Ang Hindi pangarap mo- ng bata, scientist. Di ba? Astronaut. Teacher. Astronaut. Ah. Astronaut. Gusto ko Ikaw, yan. pangarap mo? Ako nung bata ko, hindi. Ang pangarap ko dati nung hindi. Sabi mo, pangarap mo maging tito lang ako. Ang pangarap ko maging kapwa lang. Hindi, ang pinakapangarap ko nung bata ako, yung ano lang, papasok ka ng naka-suit and tie. Yeah, corporate. Oo, hindi, basta suit and tie. Tapos neto lang, parang mga nakaraang araw lang. Papasok ka Pin- sa hindi, tentay. Wait lang.
Hindi pa pasok ka, kunyari, CEO kayo, mga gano'n, di ba? Yung mga gano'n type. Tapos pinarealize sa akin ng Lord, ba't yung mga pastor sa ibang bansa nakasuit and tie? Yeah, Tapos bata ka pa agree. lang, parang ini-impose na yun ng Lord sa utak ko, sa puso ko noon, na habang gumagawa ka ng lyrics sa CR, di ba? Ang mga bata naliligo, parang gano'n. Tapos parang, anong nangyari? Ang layo ng pangarap mo sa plano ng Panginoon sa'yo, pero pasok pa din eh. Hindi nyo pinangarap. Hindi talaga. Pero pag na ano, kunyari, nung hindi pa tayo pastors, kayo, pag may pastor na nagsasalita sa araw, parang naiisip nyo, kaya ko rin yan. May ganon. Parang na-amaze lang ako kung yung way nila mag-speak, the way, tsaka yung nilalaman ng mga preaching nila, parang ang ganda. Parang nakaka-relate ako. Parang ganon lang, na-amaze ka lang. Pero yung ako yung nagsasalita, parang hindi. Yeah, may times na feeling mo kaya mo, pero pag nandun ka na, alam mo, pagbabastor talaga, ibababa ka ng Lord eh. Talagang nandun ka sa paanan ni Jesus. Doon mo matututunan na lahat ng meron ka talaga, hindi yun capacity mo or sarili mong Oh, yeah. kakayanan. Lahat yun, si Lord ang nagbibigay sa'yo. Si Holy Spirit, nag-empower sa atin. Di ba, Maxi? Talon-talon lang siya dyan. Eto na lang. Hindi niyo siya pinangarap, pero ginagawa niyo siya ngayon. Right? Anong masasabi niyo? And eto, Ano yung paghahanda? hindi mo na paganda. If you will describe pastoring na lang in one word. One word. Oh, if you will describe pastoring in one word, ano siya? In one word lang ah. One word. Oo, one word lang. Parang yung akin 3 words. Buti pa lang 3. Sige, on your simplest words na lang. In your simplest word. Okay. Ano? Go. Ako muna. What is pastoring? Paragraph yan. Essay. Ako, 3 words, top of the mind talaga. Ito lang naisip ko. Ah. Pwedeng marami. Oo. Pero ngayon at this point, ito yung naisip ko. 3 words, dying to self. Wow. Wow. Parang hirap sundan. Legit. Actually, dapat nga yung one word, die. Die. Bakit ng die? 3 words Para pala. imbis na main character siya takot eh. No? Natakot eh. Dying to self talaga. Mamamatay talaga yung sarili mo, yung flesh mo, lahat ng ikaw, para ibigay mo ng buo True. para sa Panginoon. Kaya kapag nagpastor ka, totoong sinasabi na buong ikaw, mula ulo hanggang talampakan, mapagmamayari talaga ng Diyos yan. Diba? Lahat, no? Lahat ng meron ka. Miski talaga. pawis mo, no? Miski... Kaya every time, lagi ko itong sinasabi, in a season ng buhay ko, na every time gumigising ako sa umaga, it's always a chance na binigay ng Lord. Puro siya chances, opportunity, na mabuhay ulit para sa Kanya. Always for Him. So, Wow. dying to self. Akin Aw. one word lang talaga. Ano? Life. Kasi siguro yung pagiging pastor, nung Die, life, purgatory. yung moment na Purgatory. naging pastor ka na, yun na yung buhay mo eh. Yeah. Okay. Buhay mo na siya. Kasi, eto sa mga pastors na nakikinig sa amin ngayon, kahit Sunday, kahit hindi gawain ng Lord, prayer meeting, midweek service, or kahit anong cell group, ano man yung mga gawain sa church, pag uwi mo, yun pa rin yung laman ng puso mo. Kahit nagluluto ka, kahit anong ginagawa mo, kahit simple nagja-drive ka lang, or pagising mo sa umaga hanggang sa pagtulog mo, buhay mo na yung pastoring. Hindi na siya na mawawala sa'yo. Yung pag-pastors ng church, ng lahat. Kasi hindi naman siya pwedeng sabihin natin na, pastor ka lang pag Sunday. Di ba? After Sunday. After Sunday podcast. After Sunday. Hindi pwedeng gano'n. Hanggang pag-uwi mo, dala-dala mo pa rin siya. So, ayun. Priority Suot mo mo na. siya. Yeah. Death. Suot mo siya. Death and life. Totoo. Ano yun? After that and life. Death and life. Sa akin, siguro, denying. Naman, die. Parang lahat eh. Dideny mo lahat ng gusto mo, lahat ng... Hindi siya masama, no? Na i-deny mo yung gusto mo kasi nakakapabuti naman talaga sa Lord eh, di ba? Mas mabuti sa Panginoon. Parang ganun, dideny mo lang siya, dideny mo yung mundo, dideny mo yung sarili mo. Parang, di ba, take up your cross and follow me. Parang, di ba? Parang ayun yung sinabi nga ng Panginoon. Ayun lang naman. So, Ay, yung ang lalim ng deny. Kasi parang it's not about you anymore na. True. Diba? Hindi na about sa ba't sarili parang ang mo. layo na ng iniisip Uy, niyo? ang lalim Parang, nun. parang nagsisisi na kayo, guys. Parang nagre-relapse na. That- Pero isipin mo yun, no?
lahat tayo dito may mga personal goals and dreams. Right? Pero sinet aside mo yon, hindi mo naman siya totally sinet aside eh. Parang willing ka lang magpagamit sa Panginoon habang, yun pa rin naman yung mga goals mo, yung mga dreams mo, pero nagpapagamit ka pa rin sa Panginoon. Oh, yeah. Pero may tatanungin ako Yeah. sa inyo, may mga tatanong ako sa inyo mga pastors, Mga kapatid. mga kapatid. Ano ko yun eh? Tawag doon? Basta. May tatanong lang ako sa inyo. Alam ko nasagot nyo na to kanina. Pero what made you said na, sige Lord, magpapastor ako. At your age, nung nagpastor ka. Okay. Sige, magandang tanong yan. What made you say Dahil yes maganda at yung your tanong age? mo, una ka. Paano napapansin ko kung lagi una? What topic? Max, ikaw una, Max. Sige, hello, Kasi kanina unang-una ako. Maganda Pag upo ko yun. dito, ako agad yung sumagot. Gitnang-gitna. Yes, Tatayo Lord. ako, Lord. Yes, Lord. Yes, yes. Actually, Hindi naman pressure. hindi. Ano talaga siya? Si Holy Spirit talaga yung nag-udyok. Amen. Inudyok talaga. Totoo lang nga, hindi siya plano. Kung at that time po, to be honest, August 2024, licensing here sa Sapampala. Sa ordination. Oo. Kung may pagkakataon lang na mag-no ka pa, ino-no ko po talaga yun. Personally. Oo. Pero spiritually. Pero spiritually, at that time talaga, grabe yung conviction ni Holy Spirit that it's the time to say yes. So wala ka nang magagawa kapag si Lord na talaga yun. Tsaka naalala ko yung gabi na bago ka i-ordain, ang dami din ginagawa sa'yo. Oo. ang daming panghad. Nabunggo pa si ano. Ang daming paghahad ang ginawa sa'yo Nabunggo ng pa ng kaaway. motor. Nasempla. Sumempla, nasaktan dugo. Dumating pa ako dito sa church, dugoan ako dito. True. Sabi namin, bakit ka duguan? Di ba? Ang daming ang daming Bago ka hadlang. man Meron lang pa yun mag-yes. di ba? Ha? Nay. Bukod doon, meron pa. Sa work niya pa ata. Sa work, sa May work. Marami pa yun nangyayari. Pero pa pinapapasok ako nung time na yun. Oo. Ordination, pumasok daw ako. Grabe. Alam mo, ang dami pumipigil din. Pero hindi nagtagumpay talaga yung kaaway. Always the victory of the Lord. So it's the Holy Spirit that made you say yes. Holy Spirit talaga. How about you? Sino si Pastora Claire? Sa akin naman, siguro parang oras na talaga. Kasi feeling ko, matagal na akong nile-level up or ine-elevate ng Panginoon. Maka-true. Actually, di ba? Parang gusto na ng Lord, hindi ko sinasabing late. Yung timing ng Lord laging perfect. Di ba? Yung timing niya sa buhay ko parang, kung ako magsasalita, to be honest, kung ako magsasalita, parang late na ako, Lord, siguro. Kasi ba't at the age of 25, siguro nung 23, tinatawag na niya ako. Sinisitsitan niya na ako eh. Kleng, pwede mo nang tayuan, pwede nang ganito. Oo naman ako. Pero again, siguro naghintay din talaga ako ng confirmation ng Lord sa word niya talaga, sa Bible itself, na gusto ko, Lord, narinig ko talaga. Kaya, ito, dagdag ko lang din sa kaninang unang question na bakit ako naging pastor, ano yung mga confirmation, and talagang umakyat din ako ng piniel, diba? Same with Pastor Jerome na nagpakaano talaga ako. Gusto kong maging sensitive sa Holy Spirit na para, Lord, ano ba talagang direction mo sa buhay ko? Ano ba talagang gusto mong gawin? Hanggang dito na lang ba talaga ako? Pero kasi at some point, sa heart ko, meron talagang may sinisigaw talaga. Pero, Lord, late na ba ako? Or ano? Tapos yung kinonfirm na ng Panginoon sa akin, wala na ako nagawa. Nag-yes na ako. So for you, it's the right time. Oo, tamang panahon na. Oh, Aldab nga. Tatawa nga ang Aldab. Ako siguro, I said yes to the Lord dahil siya yung nagsabi. Parang wala akong, basta nung time na yun, hindi ko masyadong iniisip yung sinasabi ng maraming tao. Parang alam mo yung laser focus ka lang sa sasabihin ng Lord. Parang, sinabi ng Lord eh. Yun na naman yung sa akin. Lagi pag sinasabi ng Lord, walang dalawang ibig sabihin na dapat ka bang, ano mo yun? Pero Lord, teka Lord, lang nga. So at the time nung bata ako na yun, mas thankful ako na maaga ko naintindihan na pag sinabi ng Lord, dapat gawin mo. Walang no ifs, no buts. Ilang naman yun sa akin. Ito, as a pastor, ako na yung nag-interview sa inyo no? As a pastor naman, ano yung masasabi niyong pinakamasarap na na-experience nyo bilang isang pastor? Pinakamasarap. Oo. Ang Ano may yung mga sagot agad perks? Perks bigla.
O, may sagot ka na, ikaw na. Ay, hindi mga perks. Ikaw ba? May sagot ka na? May sinabi ko rin kagabi. Diba? Ikaw, Yung sige pinakamasarap na, yung pinakamasarap sa paglilingkod na ang daming rason para mag-quit, diba? Ang daming rason para umistop. Ang dali, actually, ang daling umalis eh. Mas madaling ang umalis kaysa magstay eh. Mm. Pero every time natitingin ka, bukod sa na tinawag ka ng Lord to be yung personal relationship mo sa Panginoon. Pero bukod doon, every time natitingnan mo yung mga pinagkatiwala sa yung tao ng Panginoon, titignan mo sila na walang magiging tupa, I mean, walang magsi-shepherd, na walang tutulong sa kanila o kaya ayun, kaya ang sarap maglingkod kasi alam mo na hindi may umaasa kundi alam mong binigay sila ng Lord sa'yo. Gets, Yung mga gets. pinagkatiwala ng So, Lord ang pinakamasarap na part ng pagiging pastor ay yung pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. For you. sa'yo. Amen. Sa'yo naman, Pastor Jerome. Ako pa, yun talaga, pinakamasarap para sa akin. Ever since nung nagpastor ako, Ano yun? grabe, na-experience ko, sobrang lapit ng Lord. Ang ganda nun. Nabanggit ko na, parang, I babe, nabanggit ko na sa kanila yun. Sobrang lapit ng Lord. Before, nung leader lang ako, or, alam mo yun, nag-on fire ka kay Lord, akala mo gayon, ang lapit-lapit mo kay Lord, di ba? Yun na yung maximum nearness mo kay Lord. And then yung nagpastor ka, may mas lalapit pala. Parang ano, all no? the Parang more. naka-speed dial kay Lord. Oo, Naka- yun yung, kumbaga kong perks, speed dial. Oo, si Lord. Isang tawag mo andyan agad si Lord. Talagang alam mo na, although lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Panginoon, pero kapag servant ka ng Lord and pastor ka niya, kumbaga VIP ka. Ang sarap nun. Kasi kung na-experience mo talaga yung pagiging VIP, and yet nasa paanan ka ng Diyos, ang sarap talaga sa feeling. The best. Ikaw, Pas. Sa akin, speaking of masarap, no? Ikaw yung unang inaabutan ng pagkain. Uy! Di ba? Ayaw mo muna. Pastor! Pagkain! Pastor! Hindi. Yung perks. Hindi, kidding aside. Kidding mo talaga. Hindi, pero sa totoo, siguro kagaya lang din ng kay Pastor Jerome na parang ang lapit ng Panginoon. Kumbaga yung kisame nyo ay yung langit. Di ba, no? Ang tuwing kami, may kisame ba yung langit na yun? Pag tayo nakatingala ako, parang dyan na si Jesus sa right hand. Parang ganyan lang. Ay lang siya agad, nakatigid siya sa'yo. So, speaking of pinakamasarap, ano naman yung pinakamahirap? My question for you guys is, what is the biggest hardship? Biggest hardship so far na bilang pagpapastorin nyo at paano nyo siya na-accomplish? Nanahimik. Ayaw magsalita. Nag-iisip sila ng mga paghihirap. Nag-iisip sila ng mga paghihirap nila sa Mag-relapse buhay. muna ako mga Nag-iisip sila Ang na, dami nga. nag-iisip sila ng mga kahirapan sa buhay. Di ba? Sa sobrang dami, wala akong mapili, no? Biggest Kasi hardship. pinipili mo yung sasabihin mo. Pero actually, madami, di ba? Yeah. Pero kasi yung tanong, biggest eh. Biggest. Siguro yung biggest, sige mauna na ako. Sige, go. Yung pagpapastor, hindi lang siya natatapos ngayon. Yung biggest yung isipin mo pa yung bukas. Oo, continuous. Diba? Continuous siya. Kunyari tapos na yung Sunday service or another program na naman, mag-iisip ka na naman ng pwede mong gawin o program ng church. Kumbaga, continuous siya. Hindi ba mahirap yun sa inyo? Yung after ng, Agree. kunyari, after mo i-follow up, after nun, meron na naman, discipleship naman, tapos may bago na naman. Yung bago na naman, another one. Parang continuous yung pagpapastor. So, hindi siya natatapos. Ikaw, Pas. Ako, Hirap biggest. yun, guys. Siguro, yung biggest hardship for me is also my biggest accomplishment. Hindi ko siya kinukuha as mine, no? Pero yung mga tao. I see. No? The biggest hardship is also the biggest accomplishment sa ministry. Yeah. Yung mga tao, yung tupa. Right? Yung kawan. Tagalog na Tagalog. Parang, biggest
bakit? Hindi, ano yun, parang biggest hardship. Hindi naman sa hardship na nahihirapan ka Yeah. sa kanila. Mhm. Pero yung hardship din na yung puso mo nadadama sila, yung Mm. puso mo nasa kanila Oo. yung parang, yung puso mo, it's crying din Mhm. pag umiiyak sila. Mm. Yung, basta ramdam mo sila. Parang ganon. Pero siya rin yung pinaka-biggest accomplishment pag nalalagpasan nila yun. Yeah. Nang nasa Lord sila. Parang, Yeah. hindi mo siya glory, hindi mo siya para sa'yo. Pero makita mo lang sila na nagpatuloy sa buhay. Tapos, kasama nila si Lord. Hindi nila binitawan yung faith nila. Mm. It is something na talagang, alam mo yun, napakasarap. Talagang napakasarap. Ikaw ba, Pastor? Actually, kaya hinintay ko yung sagot mo. Kasi kukuha. Wow idea. Hindi, honestly, nagulat din ako kasi somewhat related yung sagot namin. Wow. Mm. Ako mo lang idea. Okay lang, so, kunuha ka din naman yung sagot mo kanina. Hindi, ang sa akin, actually hindi nga siya hardship eh. Siguro, Challenge? Hindi pas. Pinakamasakit sa puso. Heartache. Oo. Ito naman si Lalim. Ano nga yun? Pinakamasakit. So far kasi syempre ilang years pa lang naman ako. Mm. Pinakamasakit so far is yung ibibigay talaga sa'yo ni Jesus yung heart niya para sa tao. Mm. Ang sakit noon. Alam mo yung puso ni Jesus na nagdurugo, Mm. nagdudurugo ka na rin. Nagiging shattered na rin yung puso mo para sa ibang tao. Kahit hindi mo kilala, makita mo lang or sa ospital, sa yung mga may pinagdaraanan, nasa-shatter din yung puso mo. Yun yung pinakamasakit na naranasan ko. Pero at the same time, tulad nga sabi ni Pastor, ang sarap kapag nakikita mo yung accomplishment ni Lord. Nakikilala nila ang Panginoon, tinatanggap nila ang Panginoon. No, kay Lord talaga yung glory. So Ay, yung pinakamagandang accomplishment talaga. accomplishment nun. Kasi 'di ba kaya nasasaktan ng Panginoon sa paghihirap ng tao, hindi niya yung gusto. Mm. May makakasakit, may makakaranas ng kahirapan, may makukulong, walang mawawala ng freedom. Hindi gusto ng Lord yun, kaya siya nasasaktan din. At syempre, madedelete yung puso niya kapag etong tao na to, etong anak niya, mapagtatagumpayan niya yun. Diba? Kaya ikaw, pag nakikita mo, tinanggap nila si Jesus, nakilala nila si Jesus, ang sarap sa feeling. Alam mong matutuwa ang Panginoon. Nakikilala siya ng mga anak niya. Tsaka Pas, it's coming from someone na talagang nasa field. Kasi nanggagaling siya guess. sa'yo eh. Mm. If you don't know guys, kung hindi nyo kilala si Pastor Jerome, nag-i-speak siya sa mga palengke, nagsasalita siya sa ospital, sa pila ng bus. Hindi para manghingi. Alam mo yun, yung hindi yung umaakit ng bus para manghingi, ganyan. Hindi siya nangangaroling. Siya pa yung nagbibigay. So, speaking from someone, nanggagaling yung salita na yon sa isang taong nandun mismo sa field, totoo yun. Mhm. Di ba? Natutuwa ako sa dynamics ng sagot namin. Nila Pastor Acleng, Pastor Jiro, din sa akin. Kasi iba-ibang perspective Oo. siya. Oo. Mm. In a perspective inside the church. Nakakatawa nga eh. Pastoring members of the church, a congregation. Actually, hindi ko po yung trabaho. Kaya hindi ko nagiging-intindihan yung pressure or, 'di ba, nararanasan ng puso nila. Pero at the same time, outside naman, iba yung sakit din, yung burden na binibitbit mo as a pastor. Ito yung natin, ito yung linya natin. Halimbawa, ikaw, si evangelist, di ba? Parang ikaw yung pastors in the street. Right? Mm-mm. Si Pastor Acleng, siya sa discipleship. Yeah. Mm-mm. Kaya yung sagot niya puro sa puro disciple, ready na siya. Di ba? Yeah. Yung pag-aalaga ng Tupa. alam mo yun, ng tupa. Ako naman bilang isang sa Preacher. church, pastor sa church. Pero ang iisipin mo, at the end of the day, iba't ibang hirap, pero isa lang yung kasagutan yung presensya ng Panginoon. Tsaka iba-iba yung hirap pero alam mong body of Christ, 'di ba? Ito. Na nagmi-meet pa rin halfway. And bakit mo siya napapa-continue? Isa sa word na na-receive ko kay Lord, after kong, one day after ma-anoint as a pastor, Mm. sa Leviticus 6:12 or 13, sabi doon, don't keep, the fire must be kept on burning at the altar. Amen. It must not burn out. So, dapat continuous yung apoy mo. Now, di ba,
kung kami 2 years ago, kami nag-yes, si Pastor 5 years ago. Mm. Yung fire namin na yon, it must continue hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod na taon. Dapat nananatili yung fire mo so that hindi ka mapapagod. Kahit ano man yung sakit, ano man yung hardship, nag-aapoy ka sa paglilingkod sa Amen. Panginoon. So you continue. Tama. Ano siya, no? Continuous siya, no? Oh, continuous na nga talaga. Kahit nga matulog ka pagising mo bukas, pastor ka pa rin. Hindi siya Di ba? mawawala. Hindi na siya mawawala. Pero, masaya naman kayo talaga. Amen. Yes. May joy sa puso. Of course. So, Kailangan masaya. dahil, no, yung halos yung first episode natin ngayon, umikot siya sa buhay ng isang parang 20s na pastor. Pastor. No? Pastoring at your 20s. Parang doon siya umikot. Ako, naniniwala ako na mas marami ding tinatawag yung Panginoon in their 20s. Yes. Right? More. Ay, baka nga hindi lang 20s eh. Mga teens pa nga lang eh. Mm. Di ba? Tinatanim na ng Panginoon sa puso nila yan eh. So, for us, kapatid, tayong mga pastors here, may mga advice ba kayo sa mga pastors na, hindi naman sa mga pastors, ano? May mga advice ba kayo dun sa mga, Next generation. oo, nananalangin na gusto nila maging pastor or may calling sila ng pastoring? May mga advice ba kayo sa kanila? Ikaw, May. Bato ba topic Ikaw na lang kayo muna, kung sino ikaw mauna? na lang. Tanong ko, sagot ko? Tanong ko, sagot ko ah. Ang ano? Isip ka muna. Sige, isip muna ako. Ano? Ako muna, sige, mag-isip sige, muna kayo. go pass. Ako, pinaka-advice ko lang, siguro, pray for it. Yeah. Pray for it. Kasi, sabi ng Biblia, di ba, in all the things na kailangan, ipanalangin mo siya sa lahat ng bagay na iniisip mo. Siguro sa akin, surrender mo sa Panginoon. Kasi, yung pastor, title lang naman yun. Yeah. Title lang yan for me, tsaka para sa kanila. Alam ko na, kami lahat dito sa church, no, dito sa Temple of God, lalo dito sa Sapang Palay, naniniwala kami na yung pastor, it's just a title. Makita mo, no, alam ko, bawal maging prideful, no? Pero I'm proud to say, na sabihin sa inyo, makakakita ka rito ng pastor na nagwawalis. True. Pastor na naghuhugas. Right? Pastor na nagluluto. Actually, si Pastora Eva nagluto ngayong umagang to sa service. Mm. Pastor na nagkakabit ng mga kung ano-ano. Right? Actually, ang iniisip lang ng isang pastor, ang pastor na dyan lang sa pulpito nagsasalita. Ayun lang yung ginagawa niya. Pero I can say na yung pastor dito sa church namin, hindi siya natatapos dun sa pagsasalita lang. Yung pagpapastor dito, nakikita siya talaga sa buhay nila. So, anong pwede kong sabihin for the next generation of pastors na tinatawag ng Panginoon in their 20s or in their teens, no? Pray for it, panalangin mo. Kasi sa panalangin, may kasagutan ng Panginoon. Amen. And if the Lord says yes, then Do it. do so. Gawin mo, do it. Do it. Just it. do it. Kayang-kaya mo yan. How about you, my love? Nag-isip. How about you, Pas? Less na si Binibini. Sige, let's get na. For me, make sure you are called to be a pastor talaga. Oo. Tulad nga ng pag-usapan namin kagabi, sabi ni Catherine Coleman, do not ever do it. Do not dare do it unless you are called. Mahirapan ka talaga at mababurn out ka na yung ginagawa mo yung bagay na hindi naman pinapagawa sa'yo ng Lord. Marami po ang body of Christ. Maraming pwedeng ipatawag sa'yo ang Panginoon at hindi talaga lahat. Many are called, many are chosen. Diba? Hindi talaga lahat tinawag ng Lord sa pagpapastor at tinatawag po ng Lord. Ito once ikaw alam mo na to na tinawag ka ng Lord, it means alam ng Lord na yung desire ng puso mo mag-a-align sa Kanya. Alam ng Lord na mag-yes ka kasi hindi kanya tatawagin. Para ba ito sa director na? So, gumagano Si yung next director. pastor yan, si Derek eh. Hindi daw sabi ni Derek, hindi daw. Kasi Sabi ni Derek. hindi siya ibibigay ng Lord sa'yo kung alam niyang magno-no ka lang eh. Diba? At alam niyang magiging matigas ka. Diba? Kung alam ng Lord na may obedience ka talaga sa Kanya at surrendered ka sa will niya,
for sure ibibigay at bibigay sa'yo ng Lord yung calling. At once na-receive mo yung calling, yun, tulad sabi ni Pastor, pray for it. Paghandaan mo siya spiritually in prayer, make sure na kapag nag-yes ka na, tinayuan mo na yan, yung pagpapastor mo, nakabigay, ano na siya, hindi ka na half-hearted. 100%, Fully surrendered. yeah, 100% na ng puso mo yung nag-yes. Kasi you can never turn back. Hindi siya parang trabaho na Pwede ka mag-resign. Na pwede ka Di ba mag-resign. magpapasa kang resignation letter? Hindi. Buong buhay mo na yan, ibibigay mo na sa Lord hanggang mamatay. Right? Totoo. So, there's no turning back. Talagang bibigay mo yan sa Lord. So, make sure you were called. Make sure you're spiritually napag-pray mo siya. Yun lang. Amen. Ikaw na. Ano pong may Binibili. dadagdag ko dun? Dapat hindi ko kayo pinauna eh. Wala na ako ayun yung lahat ng pinag-usapan natin kagabi. Sinamarize ni Jerome. Yung sagot daw niya, next podcast. Dahil sinamarize na. Na siguro sa mga, ngayon pa lang na kami ay mga pastor, ngayon pa lang nagagalak kami na sumunod ka. Amen. Kasi bihira po sa mga kabataan, bihira sa mga, kahit hindi kabataan eh, kahit older na yung age natin or matanda na tayo, no? Tinatawag pa rin tayo ng Lord hanggang ngayon, tapos hindi tayo sumusunod. Pero those people na parang next pastor na or nagagamitin ng Panginoon, the next generation, ngayon pa lang po nakikigalak kami at nakikiisa, nakikipanalangin na ano man po yung ibinigay sa'yo ng Lord o kaya nagkaroon na ng confirmation na maging pastor ka, walang ano eh, kasi parang ang mangyayari niyan, parang unsolicited advice na lang yung mangyayari. No? Para lang i-summarize ko, ang dami naging sagot ng lahat na wala kaming pwedeng i-input or what. Na ang gusto lang namin sabihin na nandito kami to encourage everyone, lalo po yung mga leaders dyan, na ngayon pa lang ay nagsiserve na sa Panginoon at nagiging katuwang ng kanilang mga pastor at desiring to be a pastor. We're praying for you. Pinapanalangin ka na namin ngayon na mapagtagumpayan mo yan. At kung naghihintay ka pa lang ng confirmation ngayon ng Lord na maging pastor ka, pinapanalangin din po namin yan na samahan ka ng Lord. Amen. Kasi kung mag-confirm man yung Lord at this moment, no, ito lang po yung assurance ng Lord na hindi ka niya pababayaan. Yeah. Ito man, sa amin, napanood mo, ay, ito pala yung magiging future ko. Ang hirap pala ng ministry, ang hirap pala ng pastoring. Sa mga narinig nyo sa amin, mga pinag-usapan namin kanina, no, dito sa podcast, wala pa po yun. Kung baga sa hirap, wala pa yun sa hirap. Kung sa sarap, wala pa po yun. Pero first hand, kung ikaw po ay mag-iya sa Panginoon, ikaw mismo yung makaka-experience ng lahat ng yun. At napakasarap po. Kaya yung advice ko, kung ngayon ay hindi ka pa pastor, sa mga leaders, sa mga nagpapa-under parang ng discipleship ngayon, enjoy your season. At kung tinawag ka man ng Panginoon na maging pastor na, do your best. Gawin mo lahat. Diba? Gawin mo lang lahat para sa Panginoon. Amen. Thank you very Yes. much po sa napakasarap na sagot. Mga pastors, no. Alam ko kung nandito ka ngayon, Wait lang, nga ba nagsasalita ako sa echo, ma-agree. Nagno-noted. kung nandito ka man ngayon at nakikinig ka sa amin, hindi namin alam kung sino ba naman kami para pag-alayan mo ng isang oras mo na nakikinig ka sa amin ngayong oras na to. Siguro na-clickbait ka, pastoring at their 20s, no? Siguro na-clickbait ka or kilala mo kami. Ano kayang buhay na nila ngayon? Masaya kaya talaga sila? Superficial lang ba yung saya nila? Pero still nandirito ka. Hindi ka man makarelate sa pinag-uusapan namin bilang kami mga pastors nga, no? Pero, alam mo, before we become a pastor, we're a Christian. So, bago kami maging pastor, mga Kristiyano din kami. So, I believe one way or another, the same things na pinagdaanan namin, ipinagdaanan mo din. So, closing remarks lang sa ating mga tagapanood, tagapakinig, mga pastors. Ano yung pwede niyong huling sabihin sa kanila? May ganun pa pala. Oh, or what they can expect from this podcast. Oh, Okay. again na lang, what can they expect from this podcast? Na ano ba to? Bardagulan ba to? Yun na yung pastoring is a calling talaga.
Calling That's your talaga. Calling talaga ng Lord yun. Ayun. So ako naman, since ang title natin is Pastoring Your 20s, actually there's no age specified by Lord kung kailan ka magpapastor, kung kailan ka susunod, diba? Nagkataon lang po kami dito magkakasama ay nasa 20s namin. But then again, whether you are a youth, 20s, or kahit 30s ka na 40s, if alam mo pa rin, tinatawag ka pa rin ng Panginoon, then be it. No? Sundin mo pa rin ng Lord. Kahit pakiramdam mo masyado ka ng it's too old for you or you're too young to say yes, basta make sure it's a calling from the Lord. Hindi ka po talo dun. Kasi the Lord will never fail you. He will never disappoint you. Tatawagin ka niya, hindi para pabayaan ka niya. If there's a calling, lagi may provision ang Lord. Amen. Lagi may pagsama niya. So do not worry. Ayun lang po. Tsaka dagdag ko lang dun sa, yung pastoring is a calling, no? Parang hindi natin pwedeng sabihin na yung mundo yung magka-qualify sa atin bilang mga pastor. Sa amin, walang qualifications. Hindi nga siya trabaho na may qualifications, pwede kang mag-resign pagdating ng araw pag ayaw mo na. So, ikaw mismo, dapat alam mo na talagang tinatawag ka ng Panginoon. Tapos kung tingin mo naman sa sarili mo, hindi ka qualified, huwag kapatid. Diba? Sabi nga ni Pastor Jerome kanina, hindi yan sa age. Totoo naman na nagkataon lang na bukod sa magka-classmate kami. Yun pa pala, no? Magka-classmate po kami dito. Siguro sa mga susunod na mga panahon. At kami po hindi naman kami sabay-sabay din na naging pastor. Nagkataon lang din at kalooban to ng Lord lahat. Mukha lang kaming mga bata, pero pa-30s na rin. So, hindi talaga siya sa edad. Mga trentahin. Yeah, kung ikaw ay tinatawag talaga ng Lord, wala kang dapat talagang mapakinggan, kundi siya lamang. Hindi yung mga tao sa Alam mo, paligid mo. naalala ko lang. Isipin mo, high school, would you think na mangyayari to? Kung sasabihin Na mo magkaklase lang tayo noon. Kung sasabihin mo sa akin ng high school tayo, magiging pastor tayo tatlo. Duroan kita. What? Pero ang labo, di ba? Parang matatawa ka na, paano yun? Paano mangyari? Hindi nga ako kristyano eh. Hindi, sa'yo, di ba? Sabi, si Pastor Jayron, pastor. Di ba? Ng mga Yeah. classmates. Pero we thank the Lord talaga. Dinala niya kami dito sa path na to. We believe this is our path. This is the direction of the Lord. Siguro one day you will hear our testimonies din. No, siguro ilalaan din. Marami tayong pwedeng pag-usapan. Iba-iba tayo. Oo. Alam nyo guys, what can you expect from this podcast? Kung aabangan mo to sa mga susunod na panahon or hindi. Pero marami tayong pwedeng pag-usapan. Marami tayong pwedeng i-topics. Marami tayong mga personal testimonies. Marami tayong mga ka-churchmate. Yeah, Right? ma-invite. And their stories. Pastors. Mga Pastors na pwede nating i-share yung kanilang mga kwento dito sa podcast na to. And I believe, mapupulutan mo sila ng aral. Hindi lang aral ng mundo, kundi yung, alam mo yun, yung talagang spiritual aral talaga na mabibit-bit mo for your whole week. Ay, yun naman isa sa mga, isa sa mga ginagol natin na maging kalakasan nila yung podcast na to. True. No? Pero guys, konting disclaimer lang din, no? Itong podcast na to, hindi to Sunday service, ha? Because ano nga tong podcast na to? After Sunday service. Oo. Hindi to sustenance, nutrients lang to. Right? Wag mo tong gamiting tanghalian mo, wag mo tong gamiting almusal mo. Gamitin mo lang to bilang merienda mo lang. Pero ang Panginoon mo pa rin, Panginoon pa rin natin, yung Sunday service pa rin. Yan, alam mo yan. Pag-worship pa rin sa Lord, yun pa rin yung kailangan natin gawin every Sunday. Amen. Hopefully, you will learn a lot from this podcast. Tulad nga ng sabi ng Pastor Jiro, this is not a Sunday service because this podcast is After Sunday Podcast. So thank you everyone. Bye. See you Thank po you. on our next podcast.